Alright, sound check tayo mga tol. Alright, so magro-road trip lang tayo. So, nakakabit yung stick dun sa Insta360. Yung gamit ko nga pala na Insta360 is X3. So, nabili ko lang to second hand. Isang battery lang din to kaya hindi ko alam kung tatagal to sa buong biyahe. So, anyway. Ayun. Ito yung test ride niya. Mamaya makikita natin yung shaky itong itong video na to. So, hindi ko kinabit yung action cam sa helmet ko kasi gusto kong i-test solely yung Insta360 for audio quality. So, I'm at 82 kilometers per hour right now. Punta lang tayo sa isang fishing spot na medyo may kalayuan pero titingnan natin kung sulit yung trip na to. So, solo fishing as usual, wala tayong kasama. Kaya pala guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa ating channel. Ito yung magiging first upload ko for quite a very long time. So, i-check lang natin kung okay yung audio quality na nasa Insta360. Yung kinonek ko nga pala is Freedcon FX. Yung intercom na gamit ko ngayon. Kinonek ko siya sa Insta360 ko. Kasi nakita ko sa YouTube, pwede daw i-connect yung gamit niya sa YouTube is Freedcon FX Pro. So, tinest ko lang sa akin kasi meron akong Freedcon FX. Standard version yata yan, hindi naka-pro. So, gusto ko lang malaman. Anyway, kung kukonect siya, so pag nag-connect, gusto ko rin i-check yung audio quality. Medyo inuubo tayo ngayon. So, ayoko namang manatili na kahiga dun sa kwarto buong araw. Lalo tayo mapapagod niyan eh. Magas muna tayo. 200. Yun. So, papunta tayo ng north. So, babalikan lang natin yung spot na pinupuntahan natin dati. Tingnan natin kung may laman na yun. So, expected tide according sa charts is 0.1 mamayang 5:50 PM. Around that time. So, sa mga ganitong oras, nasa mga 0.4 or 0.3 na yata yung tide ngayon. Pagdating natin doon, nasa 0.2 na yun, mababa na yun para sa atin. Kaya makakapunta na natin tayo doon sa Bahura. So, yung gamit nating motor is ADV 160. This is 2024 model. Yung version 4, 3 yata nila na release. Sa kapatid ko to, hindi sa akin, wala na pala akong motor. Kasi binenta ko yung CRF ko
for financial reasons, of course. Tsaka marami na ring motor sa bahay. Medyo natitengal na siya doon. Ayoko namang tingnan yung motor ko na parang ano yun, parang alam mo yun, parang nalalanta na lang kasi nakatambay, nakatenga sa dami ng motor. Hindi naman siya masyadong madami, pero madalang na lang yung chance na magamit siya kasi may ibang motor na mas convenient gamitin. So yung CRF kasi mataas siya, tapos hindi ka gaano makakapagdala ng gamit na marami. Gaya niyan, minsan naglalaro ako ng badminton kaya marami akong dinadala. So I have my racket, tapos may bag pa ako, and then my shoes. Hindi ko kasi sinusuot yung badminton shoes ko habang nasa labas ng court or nasa labas ng racquetball center. Kaya ayun, pinadala natin. Ayoko namang ilagay sa bag kasi yung bag ko is multi-purpose din. May minsan lagay ng laptop, lagay ng damit. Tapos ayun, nagagamit ko rin sa badminton. So may mga towels, towel, t-shirt, may extra shuttlecock akong dinadala. Kaya yun, separate yung ano, wala namang U-box yung CRF na pwedeng gamitin doon. So that being said, yun na yun. As you can see dito, nire-repair yung daanan namin dito sa paanan ng bridge. Kasi medyo matagal na rin to, asphalt pa to. Ngayon ginagawa nilang concrete. Kaya medyo nagkaka-traffic lalo na pag rush hour. So around 6 a.m. to 9 a.m. yata, medyo matraffic dito. Tapos 5 p.m. to 7 p.m. So nagpagas tayo bali 200, according naman dito sa dash ng motor, naka full tank siya. So medyo malayo-layo yung pupuntahan natin, kaya speed up tayo ng konti. Sumagi sa isip ko, paano kaya kung i-connect ko yung FX na intercom ko dun sa sa action cam ko. Hindi ko naman. Kasi yung action camera ko, ginagamit ko siya pang fishing talaga. So hindi naman ako pwedeng mag-helmet habang nagpi-fishing, kaya medyo natawa na lang din ako sa sarili ko. Pero medyo masama yung panahon dun sa norte ah. Nakikita natin mamaya. Lebo ko medyo masama yung pakaramdam, pero ayoko magbabad sa bahay. Ilang araw na rin ako nakababad sa bahay. Pagka ganun, lalo tayong magkakasakit. Kaya eto, fishing. Isa pa, salt water kasi is the best for healing. Eto na rin yung me time ko. Kaya adjust ko lang ng konti yung shaky talaga siya.
Excuse me. Boy. Shaky talaga siya dito, pre. Pero tingnan natin kung tatagal siya. Kaya hindi ko kinoconnect yung invisible stick ng Insta360 ko kasi maalog kasi siya dito sa motor ko. Hindi kasi siya nakaklamp kagaya nung sa ibang mga riders na kinaklamp nila yung pole ng Insta360 nila or yung selfie stick. Sa akin kasi nakascrew-in kasi ito eh. Kasi wala, may binili akong clamp, wala naman akong mapagbigyan ng pop. Kasi yung crash guard nitong motor eh, masyadong dikit sa bearings ng motor. Kaya hindi ko alam kung saan ko ilalagay, hindi naman pwedeng sa harap. Mapangit tingnan pag nasa harap. Gusto ko yung logi lang. Kaya ginagawa ko dati, nilalagay ko siya dun sa ano, direct na sa screw-in na mount. Tapos, yun na. Yun na yun. Kaso medyo maalog talaga siya eh. Hindi ko alam mo, makikita to sa video mamaya. So, para nga pala sa kaalaman nyo mga master, taga Negros po ako. So, naturally, Bisaya po ako. Tagalog lang ako kasi karamihan sa nanonood, eh, Tagalog naman. Kaya, ayun, parang isa na siyang ah, kukumpara natin sa English, parang national language na rin natin. National language na rin. So, doon tayo magkakaintindihan. Kasi hindi naman lahat ng nanonood nakakaintindi ng Bisaya, eh, di ba? Kaya, tagal, tagal. Ano pa? Kaya umubuti. Gusto makipagkarera yata ng motor nito sa unahan ko eh. Kanina pa to. Pwede naman siyang mauna, kaso sinasabayan niya lang yung takbo ko. Yun yata yung gusto niyang mangyari eh. Ay, hindi sa akin tong motor na to. Saka hindi kompleto yung gear ko. Kung naka-shin guard ako tsaka elbow pads, papatulan mo to eh. Kahit stock lang yung motor na to. Tingin ko ano eh. Upgraded na yata yung motor na to. Loaded yata to. Hmm. Ay, naku. Daming mga major repairs dito sa daan kasi nagro-road widening. Medyo paulan yata doon. Teka nga, naiilang na ako dito sa camera ko. Wait lang ah.
Set up ko lang ulit yung camera mga master. Yun. Okay, so tinanggal ko na lang yung selfie stick. Naiilang na ako dun sa pag-alog ng selfie stick, baka biglang bumagsak eh. Yari tayo. So time check, it's 4:08 sa relo ko. Medyo delayed yung sa ano, sa oras ng Honda ADV. Ayan, 4:05 sa Honda ADV, around 4:09 na sa akin. So nabuli natin yung oras para at least meron tayong 1 hour na casting. Quick casting lang naman, tsaka ride. So umabot na lang 30 minutes lang eh. Pero medyo malayo siya. Kaya habol-habol. Medyo makulimlim dun sa unahan eh. Current speed is 110 and increasing. Habol tayo, habol. Ride safe pa rin tayo mga master. Number one priority natin yung safety. So although naka-helmet tayo, wala naman tayong gear sa katawan natin. Like shin guards or elbow pads. Safety pa rin natin yung uunahin natin. So mag-speed up lang tayo kung safe yung dadaan natin. Ay po yung isang tenga ko. So we're about 20 kilometers out na. Papasok na tayo sa municipality of Basay. Parang di ko marinig yung busina ng motor. Yun, binibenta na silang isda.
10 minutes in. Mahaba-haba pa to. Mga kamote pa dito. Ay naku. Mukhang hindi na tayo aabot na sa spot ah. Whoop. Oh, hi. Nakukompromiso yung truck sa harap pag nagbabanking.
talaga ako dun sa mga riders na ano, mabilis magpatakbo kahit walang gear. Kahit helmet lang. Hindi nagsusuot ng helmet pero makikita mo sobrang bilis magpatakbo. Alam mo yun? I- Parang walang pakialam sa buhay nila eh. Kaya yung mga ibang riders na ingat, pag nadisgrasya, nadadamay pa. Sasabihin, perwisyo yung mga riders, ganun. Hindi naman siguro lahat ng mga riders pasko ay sa daan eh. Meron namang ibang ano, nag-iingat talaga at saka sumusunod sa batas trapiko. Mapa-local man yan o national level na mataas. Pero yung iba parang wala talagang pakialam eh. Ay, hirap talaga. Gaya niya no. O diba? Bata pa yan. May bata pa. Ay nako. Mukhang hindi tayo aabot dun sa spot. Aha, ha, 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 ha. Whoop, ya. Bagal. Wala namang nakahano eh. Nag-signal na ba siya habang papaliko siya? Or paliko na siya bago siya mag-signal? Hindi ko yata nakita agad yung signal niya eh. Nakita ko lang papaliko na siya. Ay. So nagpas na tayo ng Basay proper. Dito na tayo sa Bungaluna na yata to. Balos pala, Balos. Tapos sunod is Bungaluna. Kaya bakbak ng bakbak. Oh, hindi na tayo aabot dun ah. Hmm. Ano kaya kung dito na lang tayo? Dito na lang banda. Kulipa pa. Mhm. Pwede. Medyo malayo-layo ba yun eh? Oo. Kung hindi talaga tayo aabot dun. Ano kaya po? Sayang naman. Tawag na lang tayo.
Ito siguro. Yan, gusto mag-overtake. Gusto mag-overtake. Pero mabagal naman yung takbo niya. Paano kaya dito na lang tayo? Sa usual spot natin. Hindi na tayo aabot 4:20 na. Hmm. 4:20. Hindi rin tayo aabot sa daog. Uy. Ito na. Vlogger daw. Di video ko lang naman to for my own entertainment purposes. Ano kaya? 4:22 na. Dito na lang siguro muna tayo. Hindi na tayo aabot dun eh. Masyadong gagabihin tayo dun. Panigurado yan. Kaya dito na lang muna tayo. Tama ba to? Sa ating usual spot. Wow. Ginawa mong trail yung ADB. Kopya. Okay, so kakatapos lang ng fishing session natin mga master. Bubulol. Bubuyoy niya ako. Bubulol tuloy ako. Pup, 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 pup. So, zero! Walang ya. Ganda ng tubig, ganda ng dagat, ganda ng spot. Zero pa rin. Di kasi tayo umabot dun sa spot talaga na pupuntahan natin mga master. Um, Huy!
May tina-target kasi ako na spot talaga na dapat pupuntahan ko talaga ngayon. Kaso nga lang, kinapos tayo sa oras. So, babiyahiin yun around 1 hour. 1 hour. Isang oras babiyahiin yun mga master. Kaya, medyo malayo-layo. Dito na lang tayo minto sa regular spot natin. Or the usual spot. So, ayun. Pauwi na tayo. Actually, hindi naman talaga zero eh. Um, may nakuha tayo. First cast, first catch, GT, Giant Toko. Putik na yun. Ah, buena mano Toko. Or Tiki kung tawagin dito sa amin. Malaki-laki siya pero pinakawalan ko na lang. Para at least maka-experience ng Toko yung ibang anglers. So, on the way home, 6 hindi na tayo aabot sa misa. So, hopefully bukas maka-attend pa tayo ng first mass bago tayo umalis. Kasi may pupuntahan kami bukas. Ay. So fishing para sa akin mga master, sa ibang alam ko ano to eh, libangan tsaka pang ulam na rin. Siyempre pag may huli ka may ulam ka talaga. Katulad itong mga spot namin dito na hindi naman ganun kayaman sa isda. um, Ayun, libangan lang para sa akin. Actually mas okay rin naman talaga pag may huli. So blessing na rin 'yon. So sa ngayon wala. Kaya okay na rin nakapaglibang, tanggal stress kumbaga. So totoo naman talaga yung sinasabi sa mga ano eh, sa reels dun sa short videos na pinopost sa Facebook or any platform. Pantanggal stress naman talaga or at least man lang ma-clear out yung isip mo, no, for a short time. So yung iba kasi nagka-cast whole day, so nagbabaon lang sila. Ako kasi hindi convenient para sa akin yun unless mapagplanuhan talaga. So pag hindi napagplanuhan yan, wala rin. So pwede akong mag-cast mga 1-2 oras, pinakamax ko nun 4 na oras na, tapos uwi na. May huli o wala, uwi na. Kaya sa akin libangan talaga yung main goal ko dito. Naging hobby ko siya mga ano na rin eh, siguro about 5 or 4 years, give or take. 3 to 5 years siguro, ganun. So una hindi pa ganun ka ano yung mga setup, syempre beginner pa lang, nag-explore pa lang. Unang rod ko kasi ano, yung suyi lang na telescopic. So dinala ko, sumama ako sa fishing ng mga kakilala ko, mga barkada ko. Ayun, daming problema, lumabas hanggang sa nakilala ko yung ibang mga anglers sa community namin. Nag-advise sila or nagbigay ng suggestion na ito, ganitong rod, hanggang sa ayun, pa search na sa Shopee, sa pati sa Lazada ng mga rods na ano. Tapos sunod kong naging rod is Humanity na medium light. Hanggang sa nadagdagan yun, nagkaroon ako ng ano eh, medium light na 9 feet. Kaso nga lang nabigatan ako, so nag-decide ako na
magpalit ng UL. So ngayon yung ginagamit ko is Kapong 762 uh, Blue Dragonfly or Blue Dragonfly tama yata yun or Blue Spider. Dati meron akong Kapong 632 pero binenta ko kasi nasira. Kakilala ko din naman yung bumili tapos ni-repair niya lang. Simple lang yung sira, yung pinakamalaking guide ring yata pinaka ng guide ring galing sa bat ng rod nasira yung alam mo yun yung kadalas nasisira sa guide ring, parang nabiyak siya tapos hindi na makabit yung ceramic guide ring niya. So alam naman natin kapag kapong Fuji guide ring talaga yan, tumatagal siya pag na-maintain mo lang na maayos. So in my case, wala na akong oras mag-repair tsaka kulang din ako sa gamit kaya binenta ko. Ano ata yun? 1,000 or 800? Binili niya ng 800. Yan lang. Declogging na rin kasi para sa akin yun kasi plano ko rin bumili ng rod. Yun na nga yun, ito na nga yun yung 762. Kasi gusto ko ng mas mataas pang long pass talaga. Tsaka gustong maghagis ng mga mabibigat. Yung medyo may kabigatan na lure. So ito max kasi nito is 14 grams. Kaya na-enjoy ko rin naman siyang hilahin. So plano kong bumili ng bagong rod pero gusto ko sana mag-try ng jigging kaya naghahanap ako ng light jigging rod or for beginner rod. May nakita na ako yung Old Captain, common for beginners ata yun. Pwede naman. Kaso nga, okay. So napahinto ako mga master kasi na naubusan na ng storage space yung SD card kaya nagpalit ako ng SD card. So ayun sinasabi ko mga master, teka lang, kailangan ko rin mag charge saglit lang mga master, kailangan kong mag charge tingnan natin kung okay itong charger ng SJ cam ko. Yan. Yun, kumapit din. Yan, charging na siya. Ay. Okay. So, palobat na yung camera kaya nag-attach ako ng cord.
papunta dun sa USB ng motor. So wala kasi akong extra battery para dito mga master, ni isa lang yung battery nito, kaya ganun yung ginagawa ko pag nagra-ride kami. At least kami ng misis ko, isang beses pa lang kami nakapag-ride, nag-loop kami ng Oriental to Occidental. So from Bayawan, pumunta kami ng north. So Bayawan to Kawayan, tapos Kabangkalan, Mabinay, balik din ng Bayawan. Umabot yata ng 8 hours yata yung biyahe namin nun, kasi kasama namin yung anak namin. Tapos pahinto-hinto kami kasi pag nasa harap siya, natutulog siya. Tapos gusto niyang nasa harap, kaso nga natutulog, kaya pinapalipat ko sa likod. So panahinto namin. So unang stop namin is dun sa 11 Cafe sa Kawayan. Hindi na kami nag-stop over dun sa may lighthouse, kasi sabi ko hindi naman na ano eh, hapon kasi kami umalis, kaya nagmamadali rin kaming makaikot. Gabi na kami nung nakauwi. So umalis kami around uh, 2 p.m. yata or 3 p.m. to 2 p.m. tama. Around 2:40 p.m. Tapos nakauwi kami ng 7 p.m. So around 5 hours. 5 to 6 hours yung biniyahe namin. May stopover na yun. So pwede naman siyang kunin ng 4 hours kung dire-diretso. Mas mababa pa pag mabilis kayo. Yun nga lang, may bata. So medyo mahirap. Pero bala kong mag solo ride din minsan, para at least masubukan naman. Ganda. Ay, madalas talaga pag ako lang mag-isa nagpi-fishing zero eh. Kasi yung pinupuntahan ko, yung spot lang na alam ko na pwede. May mga kakilala naman ako na nagpi-fishing. Uh, Siguro somewhere dito lang din sa north. Eh, naintindihan ko naman kung ayaw nilang mag-share ng spot. Okay lang din. Pero ayun, sila nakakakuha, ako hindi. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila para makakuha, pero same lang naman kami ng ano ginagamit, ganun. Siguro sa spot na rin, kasi kadalasan sa mga spot dito halos dead spot na. Yung mga corals patay, ilan lang yung mga isda, overfish na rin masyado. Yung kasi nakita kong dahilan dun eh, halos lahat sa mga coastal areas dito overfish na masyado, maliban dun sa mga sanctuary. Kaya minsan yung ibang anglers nagpi-fishing sa tabi ng sanctuary. So naintindihan ko naman, pero sana at least i-preserve na rin natin yung karagatan natin, di ba?
Sa mga locals kasi, pag namamana sila, dami kasi namamana dito mga master. Pag namamana kasi sila, ano eh, kinukuha nila pati mga maliliit. So, so naintindihan ko naman na panggulam, kaso nga lang, nasisira yung mga corals kasi kinukuha nila yung mga isda na dapat sana nag-maintain ng corals. Kinukuha rin nila yung mga maliliit na isda, kaya ganun yung nangyayari. Kaya nga, sana sa mga kapwa anglers ko, tulungan nyo naman yung community natin na mag-preserve ng karagatan natin, diba? Tayo rin naman makikinabang sa huli, di ba? Sa ibang spot may nakukuha ko mga malalaking isda kasi nga mayaman yung karagatan nila. Pero hindi naman imposible sa atin yung dito eh, kung ipipreserve lang natin yung shoreline natin, di ba? Kaso nga lang hindi yan maiintindihan ng mga locals natin dito. Kasi nga yung iba, yun lang din yung pinagkukuhanan nila ng hanap buhay or kabuhayan na rin nila. Kaya doon na sila kumukuha ng ulam nila, doon na rin sila kumukuha ng binibenta nila. Yun nga lang, sayang din, di ba? Kasi isipin mo naman, maliit pa yung isda, pwede pang lumaki, pwede pang ma-reproduce, kukunin mo. Ang dami namang factors, ang dami talagang factors na makaka-apekto dun eh. Kaya nasa atin rin yung desisyon kung uh, tutulong tayo o hindi. Bandang huli, makikita rin natin kung anong resulta ng ginagawa natin, di ba? So, it's only a matter of or if you can live with the consequences of your actions when the time comes na naandun na yung consequence, nagre-result na yung consequences, di ba? 6:25 hindi na talaga aabot. 6 PM yung paglubog ng araw, grabe talaga. Ay nako, yung iba masaya rin tingnan sa ano eh, sa YouTube yung mga nakakapag-harvest, pero yung hinarvest nila at least yung mga good size lang or yung na-consider natin na legal size talaga. Diba? Kasi kung titingnan mo na malalaki naman talaga yung nakukuha nila eh, kasi yung sa iba maliliit, tinitira pa rin, pero okay lang yun. Gaya nga ng sabi ko, wow, super moon pala ngayon, ang laki ng buwan. Nakita nyo ba yun mga master? Ang laki ng buwan, super moon pala ngayon. Grabe, pero nakakatakot. Parang tawag sa amin yan dito is daktul or full moon new. Full moon ba yan o new moon? Ayan no, grabe, nakakatakot. Nakakapangilabot yung buwan pa. Parang red moon. Ay ko,
Lumagatok ka. Ano kaya yun? Yun na nyo ulit mga master, makikita nyo yung buwan dito. Maya maya. Ang ganda niya pero nakakapangilabot. Yun no, di ba? Alam mo yun sa pelikula, parang nasa pelikula lang eh. Tapos biglang may lumabas eh, no? Paano kaya pag ating gabi niyan? Naku, tirik na tirik yung buwan. Sinasabi ko ng haba. Super moon! Lalabas na naman yan sa Facebook. Siguro bandang south niyan, napakalaki ng buwan dun. Grabe oh, ang gandang tingnan. O, di ba? Tirik na tirik yung buwan. Parang red moon yata. Sa inyo mga master, red moon ba yan? Nakita ko sa inyo sa video. Ay, ito talaga yung madalas na problema pag ano eh. Pag nagmomotor ka or bumabiyahe ka. Isa pa yun sa problema natin dito sa Pilipinas. Pwede naman eh, wala namang sinasabi na hindi pwedeng magpalit ng mas maliwanag na headlights or mag-attach ka ng MDL as long as nasa regulations lang, di ba? Align lang sa regulations ng LTO at ng LTFRB or yung mga batas na or mga sakay ng pamahalaan na nangangasiwa sa safety ng riders, di ba? At ng mga ibang motorista. Kung mapakotse man yan, private or public, as long as with saklaw pa lang ng ano, ng batas. Huwag lang pasaway, gusto mo yung kabit, pwede mo naman yung kabit. So nga lang, within regulations lang talaga. Hindi naman pinagbabawal yung ano eh, yung pagpapaganda sa motor o sasakyan mo. Basta naayon lang sa batas. Ang ganda talaga ng buwan. Ayan, nakikita nyo ba yan mga master? Ang ganda ka. Hoy! Parang sarap tumambay sa may ano ngayon sa boulevard Try natin dumaan sa boulevard mga master. Tapos baka makita nyo ng mas malinaw yung buwan doon. Para makita nyo rin ang ganda. Kaso nga lang patago na siya. 6:31 pa lang pero tirik na yung buwan eh. Grabe. Daming insekto sa helmet ko. Later on malalaman natin kung ano yung audio quality niya. So hopefully malinaw no para at least magamit ko na ng maayos yung mga action camera ko during rides or kahit short rides lang. Hi, excuse me. Para at least magsilbi siyang action camera slash dashcam for safety na rin natin, di ba? So, pag mali naman tayo, aminin natin sa sarili natin at sa kapwa natin na nagkamali tayo. Tsaka humingi na rin ng dispensa. Kaso nga lang,
Oh, iba-iba kasi yung pananaw ng mga tao kung ano yung tama mali eh. Pwede namang yung tama sa akin, yung mali para sa'yo. Yung mali para sa akin, yung tama para sa'yo. Diba? Kanya-kanyang opinion. Kaya tayo nagtatalo. Gawin na lang natin, intindihin na lang natin yung isa't isa. Hindi natin kung saan tayo nanggagaling, di ba? Para, ayun, magkaintindihan. Hmm. Eh, kung hindi, hindi road rage. Suntukan na lang. Ganon. Suntukan na lang. Pero ayaw kong makipagsuntukan. So, ayoko ng gulo. I want to live a peaceful life. Makakamit lang, siguro yung iba makakarelate pag sinabi kong makakamit mo yung freedom pag nagmumotor ka. Diba? It's also one of my dreams na magkaroon ng big bike or adventure bike. Ano, sarap kayang magmotor. Nasa kabila na pala yung van dito. So, didiretso na tayo. Didiretso na tayo. Uwe, aray ko. Ay. Oh, excuse me. Yung nga yung sinasabi ko mga master doon sa ilaw. Pwede naman nating ipa-adjust yan eh. Ayon dun sa standards na kung hanggang saan siya. May limit kasi yan, alam ko. Ang alam ko may limit yan eh. Kung nakalow yung ilaw mo, halimbawa nagpakabit ka ng ah, LED na ilaw or headlight, pinapalitan mo yung stock na headlight mo. So syempre, kahit pa sabihin natin factory setup yan, nakakasilaw pa rin sa kaharap mo, di ba? Halimbawa ganyan, motor or sasakyan, nagpalit ka ng LED bulb, magpalagay na nga natin for your safety para makita mo ng maayos yung daan sa gabi or kapag maulan. Pero sana naman ano, ipa-setup nyo ng maayos yung mga ilaw nyo. Yung nakatutok lang sa daan. Kasi may mga ibang drivers dyan na sisignalan mo na i-dim yung ilaw, ayaw mag-dim. Kasi sinasabi, naka-low na ako. Bakit gusto mo pang i-low yung ilaw ko? Hindi naman namin alam. Hindi naman alam ng kasalubong mo na naka-low ka na, di ba? Kung iisipin mo. So at least, i-flicker mo rin yung ilaw mo para malaman nila na ay naka-low na pala yan. Kaso nga lang medyo nakakasilaw pa. Di ba? Ganun lang naman kasimple. Tawag dun road courtesy. Tama ba yun? Magkaroon ka ng courtesy na mag-reply na uy ito na, naka-low na to, hindi ko na pwedeng i-low to. Pero at least ilagay mo rin sa isip na mo na nakakasilaw pa rin yung ilaw mo kahit naka-low na. So pwede mo siyang ipa-adjust ayon sa standards. Pero kung pasok naman siya sa standard ng height ng ilaw, tapos ganun pa rin nakakasilaw, wala na tayong magagawa dun, diba? Kasi nga mainly pinakabit mo yan for your safety. Para makita mo ng maayos ng daan.
So ito yung MDL ko na ginamit is from TDD Philippines. Night Nighthawk or Nightcrawler yata yung tawag dito. Malinaw naman siya sa gabi. Nagamit na namin siya nung unang ride namin. Nung nag-loop kami sa Occidental to Oriental. So, nung pauwi namin, galing kami ng ah, Gilhungan. Or palabas na kami ng Kawayan nun. Tsaka naabutan kami ng gabi. So, doon pa lang ginamit ko na yung MDL. All the way na yun pabalik sa amin. Actually, maganda siya eh. So, malinaw na malinaw yung dadaanan mo. So, may tatlong mode siya. So, high and lows, yung pinaka basic niya. Tapos meron siyang blinker. Wireless remote din yung gamit sa pag-control ng ilaw. So, yun yung pinaka nagustuhan ko sa kanya. Actually, nung binili ko siya, hindi ko alam na wireless remote pala yung gamit. Kasi, nung tinignan ko siya sa description, yung pictures niya, akala ko nga wired. Pero nung nakita ko na, wireless naman pala siya. Tsaka, nagulat nga ako tsaka natuwa ako. Nagulat ako pero natuwa ako. Yun pala yung maganda sa kanya. Wireless remote yung gamit niya. Kaya ayun, pinakabit ko siya doon sa shop. Kalimutan ko lang yung presyo niya eh. Pinakabit ko siya sa shop. Ito na siya. Pero hindi ko alam kung maririnig niyo pa rin ako ng malinaw, mga master, kapag nagpapatakbo ako ng mabilis. Kasi may hangin. So, sana naririnig niyo pa rin ako. Para at least kahit pa paano malinaw pa rin yung audio kahit mabilis yung takbo. Sarap! Sarap mag-night ride sa gabi! So, malapit na tayo sa bahay mga master. About 2 or 3 minutes. Yo! Lapit na tayo. Seconds lang pala. Ayun. We're here. Uy.
Wala pa pala si brother. Umalis pala si brother. Baka ginamit ng iba yung motor. Ito na yung baby ko. Wala! Wala man fish! Mabalik pa taron? Gabi naman! Sabi niya, nagtanong siya kung may huli ako. Sabi ko wala, gusto niyang bumalik. So, ayun mga master. Ah, yun, malalaman natin mamaya kung okay yung audio. Salamat mga master sa pagsubaybay.